The fare hike for tomorrow might have been suspended, but the transport strike isn't. And joining us tonight from two transport groups, Mar Valbuena, Chairman of Manibela, and Modi Floranda, National President of Piston. Modi, unahin ko na muna kayo. Tuloy po ba ang tigil pasada? Magandang gabi po sa inyo at siyempre sa ating mga taga-subaybay. Bukas ay tuloy na po ang nationwide na transport strike laban dito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Nangako naman po ang gobyerno na kayo na ang susunod na tatanggap ng ayuda. Ang tingin po natin ay hindi siya mariresolve doon sa pinagyayabang ng gobyerno na 5,000 na ibibigay nila sa mga pampublikong transportasyon sapagkat ito ay lalamunin lamang ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo na kung saan ay halos umaabot na po, umaabot na kapag umabot po ito ng 120 per liter ay halos 3,600 pesos kada araw yung aming gagastusin sa aming mga biyahe ng 12 to 18 hours. Kahit anong saysay nitong 5,000 piso na pinangangako ng gobyerno, nagagastusin lamang sa loob po ng halos 2 araw. Kaya sinasabi nga natin, kung talagang seryoso ang gobyerno na tulungan ang hindi lamang ang transport sector, dapat tanggalin ng gobyerno yung mataas na buwis sa produktong petrolyo sapagkat talagang sa ilalim ng SESTAC ay meron po yan 6 pesos per liter. Sa ilalim po ng BAT ngayon ay almost nasa 11 pesos na. Kaya pag tingnan po natin ay halos 16 pesos per liter ang nakapatong sa ilalim po ng mga buwis na ito. Puntahan naman natin si Mar. Kayo ba ay sasama sa tigil pasada? Hindi po kami makakalahok bukas, Ma'am Ses. Pero nakikiisa tayo na yung gagawing strike bukas ay nakikisimpatya tayo. Pero sa tingin kasi namin ay mas lalong malaking kabawasan ito sa ngayon kung hindi namin na pagsisikapang makaipon muna dahil hindi natin alam kung gaano kahaba itong giyera na ito. At kung hindi mangyayari yung pag-suspend sa excise tax, pagbibigay nitong fuel subsidy at itong per increase nga na binawi, ito po yung magiging basihan natin ng pagkasa ng mas malaki pa pong transport strike. So, ibig sabihin, binibigyan nyo pa ng konting pag-iintindi ang pamahalaan? Ma'am Ses, nakakatawa, no? Kahit walang sense of urgency itong ating gobyerno, kahit papano nagbibigay pa tayo sa kanila ng konting palugit man lang na alam natin maraming incompetent na nakaupo o inupo dito sa gobyerno, pero ganun pa man ay binibigyan natin ng pagkakataon na sana ay masolusyonan itong mga problema, itong mga hinaing. At kapag talagang pigang-piga na, Ma'am Ses, siguro that's the time na magkasama na kami ni Modi. Tanong lang, no, una na sa inyo, Mar, kasi last week ang sabi mo kung magbibigay sila ng ayuda, nasa 8.5 ang hinihingi ninyo sana given today's prices, pero ang inanunsyo nga ng unang tranche no, na ibibigay, which is yung AIC sa DSWD, magkano po yung makukuha nyo? Kasi 5,000 po nakuha ng mga tricycle drivers. And is it enough or how much is still kulang, kung kulang man yung amount? Opo, nakakatawa no na yung ibibigay sa atin ay kapareho lamang nitong ibinigay na ayuda sa mga tricycle. Napakalaki ng konsumo namin kung ikumpara dun sa tricycle, pero yung ibibigay po na subsidy ay kaparehas lamang nitong mga tricycle. Talaga po ba ang pinag-aaralan po nila itong ibinibigay nilang subsidy sa atin at itong solusyon na sinasabi nila? Kasi napakabigat ng konsumo ng mga jeepney, ng UB Express, ng TNBS, pero pinagpapareho po nila. Kung titignan po natin, napakalayo po ng konsumo namin na 30 liters per day. At sana ho ay tama yung sabi ninyo, kung first tranche pa lang po ito, sana may second tranche, pero sana hindi naman po 5,000 ang ibigay sa mga jeepney drivers at mga operators. Tanong ko lang si Modi, hindi ba kayo nagdadamdam dito sa Manibela na hindi kayo hindi naki-action sa inyo
o hindi makiki-action sa inyo? Sa bahagi po namin ay inirerespeto po namin ang iba't ibang grupo na kung hindi man sila makikisabay ay ginagalang po namin yung kanilang mga desisyon. Ang isang pinakaano lang dito, ang usapin ng laban sa presyo po ng petrolyo ay laban ito ng buong sektor ng transportasyon sapagkat talagang tayo yung isa sa tinatamaan at siyempre yung ating mga mamamayan na kung saan ay talagang kulang at kulang na yung mga sahod ng ating mga manggagawa na kung dito nga sa National Capital Region ay halos sa 690 lamang ang sahod ng ating mga manggagawa at di hamak na mas mababa ang sahod ng ating mga manggagawa sa labas ng National Capital Region. Magkano na lamang ang naiuwi ng ating mga driver na halos umaabot na lamang ng 200 to 300 pesos yung kanilang naiuwi dahil sa ubod ng mahal ng presyo po ng petrolyo. Inulit ko po, nirerespeto ko po yung aming mga kasama sa iba't ibang sektor ng transportasyon. Pero Kamodi, pwedeng mahingi din po namin yung reaksyon nyo dun sa suspension ng fare hike mula mismo kay Pangulong Marcos at bukod dun sa suspension, ano po din yung naging reaksyon nyo dun sa nilabas ng LTFRB na ₱1 lamang yung increase sa fare doon sa mga traditional jeepneys? Ang tawag ko po dyan ay candy, dahil yung halaga ng piso ay halaga ng isang candy na kung saan ay isang candy lamang ang ibinigay nga sa mga driver ay karakaraka ibinawi ng Pangulo. Pero yung mga malalaking kumpanya ng langis, lechon ang binibigay ng ating Pangulo. Kung sino yung mga mayayaman ay siya pa yung binibigyan ng lechon. Kaya ibig sabihin niyan, halimbawa yung Shell, yung Petron, magkano kinita ng Petron sa loob lamang ng 2025? Almost 15 billion po ang kanilang kinita. Yung piso na hinihingi ng mga ating mga driver para hindi pa sa usapin na para gumanda ang kanilang buhay, kundi para maibsan yung patuloy na pagliit ng kita. Pero ito'y binawi, karakaraka binawi ni Pangulong Bongbong Marcos. Pagpapakita lamang na kailangan natin pag-aralan, ang administrasyon ba, saan ba talaga ito nagsisilbi? Nagsisilbi ba talaga ito sa interes ng mga mamamayan o nagsisilbi lamang sa interes ng malalaking mga negosyante na katulad ng Shell at Petron at iba pang mga dayuhan dito sa ating bansa? Sir Mar, para sa inyong tansya, magkano po ba dapat ang maging increase? Kasi balancing act din po yan, dahil maraming mga commuters ang aaray din sa taas pamasahe. Opo, sagutin ko lang po muna si Ma'am Ses. Baka ngayon magdamdam na si Kamodi. pero ganun pa man, kaibigan po kami ni Kamodi, pero pareho kaming walang number sa isa't isa. Yun lamang po. Doon po sa tanong po ninyo ay kung magkano siguro ho, doon sa itinaas talaga na almost 100% o mahigit 100% pa ang itinaas nito sa ibang mga gasolinahan. Isipin ninyo, galing po tayo sa 55 pesos to 58 pesos bago magkaroon ng gyera at bago ipinail yung petition para sa fare increase. Nagbabase pa po ito doon sa 55 to 58 pesos po na halaga ng petrolyo. Kung susumahin natin, dapat 20 pesos na nga po ang pamasahe dahil sa laki ng itinaas nito. Pero bilang konsiderasyon, ay sabi nga natin yung 2 piso hanggang 5 piso ay makakasapat na po sana. At malaking bagay na po sana ito. Kung kukumputin niya po yung piso na ibinigay sa atin, ladies, Kamodi, sa 16 na pasahero natin, sa maghapon po, kung yun ay magpupuno kami, aabutin po ng 7 hanggang 8 trips bago po kami makaipon ng pambili ng 1 litrong krudo. Kaya po tinawag namin itong panlilimos sa gobyerno. At itatama ko lang din ho ulit, Kamodi, baka matagal ka nang di bumibili ng candy, 3 na po ang 5 piso ngayon. Wala na pong pisong candy. Kaya yung pisong bibigay ko sa anak ko, ibabato lang po sa akin. So sana po, imbis na sa ating Pangulo, sa ating mahal na Pangulo, imbis na yung fare increase ang isuspend, dapat po yung excise tax, yung value added tax, yung oil deregulation law ang dapat isuspend. Kung talagang nag-iisip po ang ating pamahalaan at ang mga nakapaligid sa ating Pangulo, mali po yung pag-suspend ng fare increase. Although alam natin na nahihirapan ng taong bayan, pero po sana yung mas nagpapabigat
doon sa plight ng ating mga kababayan ngayon, lalo na sa mga tsuper, yun po dapat ang sinuspend ng ating Pangulo. Eh yun na nga marahil dahil ito ay naaprubahan na ng Kongreso at Senado, ay maisa sa katuparan na yan. Kaya marahil sinuspinde. Pero kung tanggalin na nga, kailangan pa rin ng fair increase sa tansya ninyo. Ma'am Ses, siguro kailangan pa rin. Hindi po dahil gusto namin kumita ng malaki. Baryang-barya na po ito. Buti po kung may maiuwi pa kami. Tignan po natin doon sa kung papaano tumaas at gaano din kabilis tumaas yung produktong petrolyo. Yun po sana ang pag-aralan po ng ating gobyerno. 100%, more than 100% po ang itinaas ng presyo. Sana doon po natin tignan. Kung 6 pesos po ang mawawala doon sa kada litro, kung ibibigay po ng buo, talagang isususpend yung implementation ng excise tax, malaking bagay na rin po ito. Pero sana, pang break-even lang po namin ito, pero sana may maiuwi po yung ating sektor. Hindi lamang po ng ating mga driver sa jeepney, UB Express at TNBS, pati po sana sa mga riders din. Computin nga natin, magkano ba ang full tank ng jeep ngayon? Kung i-full tank mo sa presyo ngayon, magkano ba yun? Nasa 3,000 na, Ma'am Ses, na mahigit. 3,000. So, Kung sa 30 liters po ito na ang maximum po kasi ay 35 to 40 liters, depende po sa laki. Pero hindi po kami basta nakakapagpa-full tank ng ganun-ganun na lamang. Kailangan pong kitain muna namin ito, Ma'am Ses. Mga sir, no, itong tanong, it goes out to both of you. Sa mga grupo nyo ba, both Manibela and Piston, ilan po ba yung qualified doon na maging provider doon sa libreng sakay program ng gobyerno? Kasi sabi nila, yung isang measure daw, no, para hindi daw mawalan ng trabaho at kita ang ating mga tsuper, i-hire daw niya yung mga qualified. Pero hindi ko lang sure kung sa bus lang ba yun or kasama rin po ba yung mga jeep. Sige, Kamodi, go ahead, Kamodi. Tipong walang malinaw kung sino yung kanilang i-hire doon sa sinasabi nilang libreng sakay. Pero yung ating mga naging karanasan ay ginagamit dito ng gobyerno ay yung mga bus at saka yung mga minibus. Yun ang kanilang pangunahin na tinutulungan sapagkat alam naman natin na yung mga unang mga nag-corporation ng mga nakoperatiba sa ngayon ay talagang nababaon na sa mga utang. Kaya tingin natin ito yung muling gagamitin ng gobyerno. Kung meron man na mga jeep na ginagamit sa pinanlibreng sakay, ay tandaan po natin ito ay hindi libre sapagkat ang binabayad po rito ng gobyerno ay galing po sa buwis ng ating mga mamamayan, galing po sa buwis ng mga driver at mga operator. Kaya sa atin ay ang usapin ng libreng sakay, oo, makakatulong, pero hindi siya makakaresolba sa kasalukuyang kalagayan, hindi lamang ng mga driver at mga operator, kundi mismo ng ating mga commuter. Sapagkat yung karanasan po natin sa EDSA, no, yung karanasan natin dyan sa EDSA, sa carousel, dati libre yan, pero ngayon po ay nagbabayad na yung ating mga pasahero. So, ulitin ko lang po. Oo. Sir Mar and Kamodi, nabanggit nyo kanina, ang take-home pay na lang ng mga driver ngayon ay nasa 200 to 300 pesos. Sa bilang nyo po, ilang mga driver na po ba ang napilitang tumigil sa pamamasada dahil sa taas ng presyo ng petrolyo? Sige, go ahead po. Mar. Kamar muna tapos si Karodi. Sa amin po, ang ginawa po namin ay alternate po ang biyahe, lalo na po kung nasa loob po ito ng terminal, para hindi po nag-aagawan sa pasahero at hindi po kami naglulustay lang ng pera sa pagbili ng krudo na paikot-ikot lamang. So kung sasabihin natin, kung may nagtigil pasada po o tumigil na sa pamamasada, ito po ay alternate para kahit papaano may kitain pa rin po. Pero meron talagang iba, siguro nasa mga 10% o kulang 10% na po ang tumigil. Gusto ko lang din po mag-comment dito sa libre sakay o doon sa service contracting. Paano po kung halimbawa doon sa isang ruta, merong hindi maisasama at kalahati lang doon ang mabibigyan ng kontrata ng libreng sakay? Di wala na pong sasakay doon sa kalahati kasi yung kabila na hindi mapapasama doon sa service contracting, kailangan niyang maningil
ng pamasahe para may pang diesel siya at may kitain din siya. So dapat tignan po ito ng ating pamahalaan ang sinasabi ng ating Pangulo, buong Pilipinas mabibigyan. Magdasal po tayo kung totoo po na mangyayari yan kasi kung hindi po at kalahati lang ang mabibigyan, kawawa naman po yung kakompetensya doon sa ruta na hindi po mabibigyan ng service contracting o libreng sakay na programa. Okay, Kamodi, kayo naman po. Sa atin ay may malino na tayong karanasan sa usapin po ng service contracting na ito talaga ay pinipili nila kung sino yung mga nagkorpo, sino yung nagkorporasyon, nagkopartiba, mas yun yung kanilang pinipili na bigyan ng service contracting. Yung pong ating mga traditional of jeepney sa ngayon ay tingin natin ay mayroong mang makasama pero hindi sa buo na doon sa usapin ng service contracting. Totoo, yung sinasabi ni Kamar na halimbawa sa isang ruta, mayroong 100 unit na tumatakbo sa isang ruta. Paano kung 20 lamang yung ipapanood nila sa service contracting? Paano po yung 80? Kung mayroong 50 sa isang ruta na 20 ang bibigyan lamang ng service contracting, paano po yung 30? Paano kikitain? Paano din ang kanilang pamilya? Kaya na mahalaga tayo po ay ang tingin natin ay dapat ito ay masusing pag-aralan pa rin ng gobyerno, yung usapin ng service contracting, sapagkat nagiging malaking yung mga naging karanasan noon ay naging malaking korupsyon sa usapin po ng service contracting. Maraming pumasok sa service contracting na hanggang sa ngayon ay hindi nababayaran ng gobyerno. Okay. Hindi nyo po nasagot ang tanong ni Pawi kung ilan na yung hindi na namamasada at naghanap na lang marahil ng ibang pagkakakitaan sa hanay ng inyong Sa piston, organisasyon. no? Sa piston naman. Sa ngayon po ay totoo yung sinasabi ni Kamara, nagkakaroon ng internet o pagpapalitan na may biyahe siya ngayong umaga, yung iba naman ay sa hapon, or may biyahe siya ngayong maghapon, bukas naman ay hindi sa bibiyahe. Yung nagkakaroon lamang ng adjustment yung ating mga association para sabay-sabay para parehong mabuhay sa ganitong kalagayan. At yung iba naman ay yung iba ay bumibiyahe pero nagbabawas po ng oras. Kung dati ay 12 to 18 hours yung kanilang pamamasada, ginagawa po nilang 16 hours na lang yung kanilang pamamasada. Meron din po ba, Kamodi, very quick lang, meron din bang tumigil ng mamasada totally sa piston? Meron po, meron po tayong mga ilang nagde-decide naman yan na yung operator. Lalo na kung nagsasuffer din yung mga boundary ng ating mga operator. Tingin din ng operator ay hindi na rin sila kumikita kumikita yung kanilang mga jeep. Sila mismo yung nagpapahinto sa ating mga driver. Ang mga operator po ba, Kamodi, willing i-adjust yung boundary para naman may kikitain pa rin yung mga driver nila? Yung karasan po natin ay yung mga operator nagbabawas. Halimbawa, yung mga biyaheng Antipolo-Cubao, na dati po ang boundary niya ay 1,200, ngayon po ay 1,000 na lamang. Yung pong Project 3 na biyaheng Vito Cruz na dating 900, ngayon po ay 700, na binabawasan po ng ating mga operator dahil nga doon sa para kahit pa paano meron pa rin mamaiuwi yung ating mga driver. Ano pong panghuli na lamang po, ano pong abiso ninyo sa mga commuters naman na walang masasakyan bukas? Una, ito pong magaganap na transport strike sa buong bansa ay hindi lamang ito laban ng ating mga driver at mga operator, kundi dito ay kasama natin ang mga mamamayan sapagkat yung epekto po ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kaya kami po ay nananawagan sa ating mga commuters, sa ating mga mamamayan, na samahan po nyo ang mga driver at mga operator. Ipanawagan po natin kaya Bongbong Marcos na ibasura ang old regulation law, tanggalin ang isentak sa langis at ang ibat sa langis. At kakibat niyan, yung panawagan natin na ipatupad ang nakabubuhay na sahod na 1,200 pesos kada araw sa lahat ng mga manggagawa sa buong bansa. Marami pong salamat sa inyong panahon, Mar Valbuena ng Manibela at Kamodi Floranda ng Piston.